Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan makikita sina Ye Xinghe at Xia Yuning na kasalukuyang nagtungo sa Eternal Heaven Family para iligtas ang kanilang kaibigan. At matapos nilang makarating ay di na din sila nag-aksaya pa ng panahon kaya naman agad na silang kumilos ayon sa panibagong plano na kanilang nabuo. Ilang sandali lamang, isang malakas na pag-atake ang makikita sa kabilang dako ng lugar at kagagawan ito ni Xia Yuning para magpunta ang lahat ng bantay sa parteng yun ng lugar, at upang makakilos na ng ligtas si Ye Xinghe na makikita namang kasalukuyan na ding nasa harap ng silid kung nasaan si An Suyan. Na makikita na tila bago pa lamang naghahanda upang maglinis ng kanyang sarili at habang ginagawa niya ito ay mapapansin din ang kalungkutan sa kanyang mga mata dahil sa kanyang naging sitwasyon. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang nagpakita si Ye Xinghe sa dalaga at sa seryosong ekspresyon ay sinabi niya na ang pakay niya sa Eternal Heaven Family at yun ay walang iba kundi para iligtas ito sa kamay ng walang kaluluwa nitong ama. Nabahagya namang ikinabigla ni An Suyan at may pangaenglaro pa niyang tanong kung totoo daw bang gusto siyang ilayo ni Ye Xinghe at isa pa ay san daw naman siya gustong mailayo ni Ye Xinghe. Na agad din naman niyang tinugunan at sambit ng ating bida na gaya daw ng sinabi niya kanina ay gusto niya itong ilayo sa malaempyernong clan na kinalakihan nito, sabay tanong kung bakit ganun daw ang reaksyon ng dalaga na para bang mas gusto pa nitong makasal sa isang noble boy mula sa capital. Na tinugunan lamang ni An Suyan ng pananahimik habang mapapansin ang kalungkutan sa mukha nito na para bang nagsasabi na di niya magagawang makatakas sa kanyang kapalaran kailanman. At makalipas pa ng ilang sandali ay sinabi nito sa ating bida na di daw siya makakasama dito, na agad din namang ikinabigla ng ating bida at sa mariing tinig ay kinlaro nito kung totoo daw ba ang kanyang narinig at anong dahilan ng dalaga para di sumama. Kaya naman sa malungkot na boses ay ipinaliwanag ni An Suyan na di daw madali ang gustong mangyari ng ating bida dahil gaya daw ng Dark Moon Family ay may kakayahan din ng Eternal Heaven Family na wasakin ang Asher Feather Clan o baka nga daw mas halimaw pa ito at kung sakali man na sumama siya dito ay siguradong mangyayari ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at may pagkakumpiyansa nitong sinabi na matagumpay na siyang nakaabot sa 7th Heavenly Layer Realm kaya naman may kakayahan na siyang maprotektahan ang dalaga, sa pag-aakalang makumbinsi niya ito. Subalit muli na namang nabigo si Ye Xinghe na may layo ito nang sabihin ni An Suyan na di daw ganun kadali ang lahat gaya ng iniisip ni Ye Xinghe, dahil kung sakali man daw na di kayanin ng Eternal Heaven Family ang ating bida at mga kasama nito ay siguradong makikigulo na ang Noble Family sa capital na di papayag na di matuloy ang kasal. Ngunit di pa din sumuko ang ating bida dahil bigla na lamang nitong hinawakan ang kamay ng dalaga na para bang di nito alintana ang problemang kanyang kakaharapin kung sakali. At habang hawak niya ito sa kamay ay mariin niyang sinambit na handa daw siyang humarap sa kahit sino maging sa Great Noble Family pa sa capital basta't para kay An Suyan, wala na daw siyang pakialam kahit bumagsak pa ang kalangitan sa kanya basta't lalaban daw siya ng patayan para lamang kay An Suyan. Dagdag pa nito na kung matatakot daw siya sa mga sinasabi ni An Suyan ay di na niya matatawag pang lalaki ang kanyang sarili at di daw niya makakayanang maupo na lang at manood sa isang tabi habang ikinakasal si An Suyan sa ibang lalaki. At ang mga pinagsasabi namang mabibigat na salita ni Ye Xinghe at ang pagpapakita nito ng kanyang labis na kumpiyansa ay naging dahilan ng pananahimik ng dalaga na para bang napapaisip sa kung ano ang kanyang dapat gawin. Nang bigla na lamang isang boses ang umalingaw-ngaw sa labas at tinatawag nito si An Suyan sa loob ng silid na naging dahilan ng pagka-alarma ng dalawa na makikitang nanlalaki ang mga mata. Nagpatuloy ang misteryosong boses sa pagtawag sa pangalan ni An Suyan na animoy talagang hinahanap ito nito na naging dahilan upang lalong mataranta ang dalawa sa loob dahil kung magkataong mahuli nito si Ye Xinghe ay siguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan. Ipinakita sa labas ang siyang pinagmulan ng tinig, kung saan makikita na pilit nitong tinutuktok ang pintuan ng silid habang nagmumuka itong hangal senialis na talagang hinahanap nga nito si An Suyan. Kaya naman nang mapagtanto ito ni An Suyan ay natataranta siyang napatugon at sa malakas na boses ay ipinaalam niya sa tinawag niyang auntie na nasa loob nga siya ng silid sabay tanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Na di naman tinugunan ng mukhang hipo nitong tiyahin at bigla na lamang nitong itinulak ang pintuan habang sinasambit na dahil daw nasa loob naman ang kanyang pamangkin ay papasok na siya ng silid. At ang ginawa namang ito ng hangal na mukhang talusak ay labis na ikinaalarma ng dalawa gayong di nila inaasahang bigla-bigla na lamang itong papasok ng silid ng di agad nagsasabi.
Buti na lamang at may harang pang parang maliit na pader pagpasok kaya naman di nakita ng hangal ang ating bida at nagkaroon pa ito ng oras para magtago. At di pa man lang nakakalapit ang hangal sa loob ay agad na itong pinigilan ni An Suyan ni Alice na kasalukuyan pa lamang itong gumagawa ng alibay. Dagdag pa ni An Suyan na kasalukuyan daw siyang naliligo sa bathtub kaya di daw maganda para sa kanyang tiyahin kung makikita nito ang kanyang paliligo dahil di siya sanay sa ganitong tagpo. At dahil sa tila mariring salita ni An Suyan sa kanyang pag-imik ay agad na kinutuban ng masama ang hangal na mukhang talusak. Kaya naman nagpalingalinga ito sa paligid na animoy naghahanap lamang ng gagambang bahay at nagtitingin kung may kahinahinala sa loob. Subalit nakalipas na ang ilang sandali ay wala pa din itong nakikitang gagambang bahay at anumang kahinahinala sa loob ng silid dahil makikitang maingat nang nakapagtago si Ye Xinghe sa likuran ng bathtub ni An Suyan. Maya-maya pa ay nagpatuloy na sa paglapit ang hangal na mukhang talusak sa kanyang pamangkin. At makalipas lamang ang ilang sandali matapos niyang makonperma na talagang naliligo lamang si An Suyan ay agad niyang sinabi na dahil daw naman at walang kahinahinala sa loob ay aalis na siya ng silid, subalit meron daw isang nanghihimasok ang kasalukuyang hinahabol sa kanilang clan. Kaya naman kailangan daw nitong magdubli ingat gayong di daw malabong makarating sa silid ni An Suyan ang nasabing nanghihimasok at bukod pa daw dun ay wala pa silang malinaw na hinala sa pakay ng mga ito kaya naman napaka-delikado pa sa labas. At ang lahat naman ng pakunwering pag-aalala ng hangal kay An Suyan ay agad din itong pinasalamatan, at sa may kaplastikang tuno ng pananalita ay sinabi nito na walang daw ang sinumang tulisan ang makapapasok sa kanyang silid gayong bukod sa kayanan niya ang kanyang sarili ay meron din siyang napakalakas na bantay sa ibaba ng silid na kanyang kinalalagyan. At nang marinig naman ito ng hangal na mukhang mud picker ay nasambit niya sa kanyang isipan na tila may katotohanan daw naman ang sinabi nito subalit kinailangan pa din niyang magsigurado gayong baka ito ang pakay ng misteryusong nanghihimasok. Maya-maya pa ay tinugunan na din niya ang sinambit ni An Suyan at habang tumatawa na animoy hipa ay sinabi nitong masyado lamang daw siyang nag-alala kaya naman nakalimutan na niyang bantay sarado nga pala ang silid nito ng malalakas na gwardiya, at dahil daw wala namang problema ay babalik na siya sa kanyang silid. Habang makikita namang patuloy lamang itong pinapakiramdaman ni An Suyan upang makasiguro kung talagang nakaalis na ang hangal niyang auntie sa labas ng silid. At nang makasigurado na talaga si An Suyan ay agad na niyang sinabi kay Ye Xinghe na maaari na itong lumabas sa kanyang pinagtatagwan dahil tuluyan ng lumisan ang hangal niyang tiyahin na mukha namang talusak na nagpipiling lamang maganda gaya ng kapitbahay niyo mga idol. At pagkalabas ni Ye Xinghe ay may pagtataka nitong tinanong kung talaga daw bang auntie ito ni An Suyan gayong wala daw siyang nakikitang pagkakatulad ng mga ito, kumbaga isang langit at isang lupa daw ang dalawa. Na tinugunan naman ni An Suyan nang may kalungkutan na para bang ayaw din niya ang may tiyahing couple at paliwanag niya na ipinadala daw ito ng kanyang ama dito para bantayan ang bawat kilos nilang magkapatid, at di din daw sila malapit sa hangal na ito. At nang makita naman ni Ye Xinghe ang kalungkutang namumuo sa mukha ni An Suyan ay marahan niyang sinabi na tutal daw naman at di masaya si An Suyan sa pananatili sa Eternal Heaven Family ay wala na itong dahilan para di sumama sa kanya. Na muli lamang tinugunan ng dalaga ng ilang sandaling katahimikan na animoy nag-iisip ng mabuti sa kung ano talaga ang dapat niyang gawin na makabubuti sa kanilang dalawa. Subalit habang ang ating bida ay nag-iintay ng sagot at ang dalaga naman ay nag-iisip, isang napakabigat na pressure ang bigla na lamang bumalot sa loob ng silid na kanilang kinalalagyan ni Alice ng isang napakalakas na cultivator malapit sa kanila na labis namang ikinagulantang ng dalawa sa loob. At ang pinanggagalingan pala ng malahalimaw na aura ay mula sa walang kaluluwang ama ni An Suyan na patriarch ng Eternal Heaven Family na si An Yuanlong, kung saan agad din naman itong nakilala di An Suyan gayong lagi niyang nararamdaman ang mala-demonyo nitong aura. Kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para tuloy-tuloy ang saya. At pagkatapos ng bahagyang patalastas para makapag-subscribe ang di pa nakasubscribe ay agad na nagpatuloy ang kwento kung saan, makikita si An Yuanlong sa labas na kasalukuyan pa ding naglalakad malapit sa silid kung nasaan ang dalawa. At ang patuloy na paglapit ng presensya ng hangal ay lalong nagpapabigat sa sitwasyon ng ating bida na makikitang tila nababahala na sa mga susunod na mangyayari, at maging si An Suyan ay makikita ding tila nag-iisip ng maayos na plano para sa kanyang minamahal.
At upang agad nang makagawa si Ye Xinghe ng aksyon ay mariin niyang inulit sa ating bida na ang mabigat daw na aura ay mula sa kupol niyang ama na kasalukuyang papalapit sa kanyang silid kaya naman kailangan na daw ni Ye Xingheng umalis bago pa ito maramdaman ni An Yuanlong. Na di naman naging dahilan ng pagmamadali ni Ye Xinghe, at base sa mukha nito ay tila padalwahin pa ang kanyang pag-alis na para bang gusto pa niyang pilitin ang dalaga at di masayang ang pagkakataon kung saan maaari na niya itong mailayo. At makalipas lamang ng ilang sandali ay agad nang sinabi ni Ye Xinghe kay An Suyan na buo daw ang kanyang pasya kung saan gusto talaga niyang maisama ang dalaga palayo at handa siyang humarap sa anumang kapalit dahil di daw niya magagawang lumisan ng di ito kasama. Na agad din namang tinugunan ng dalaga at giit nito sa mariing tinig na di daw siya pa pwedeng umalis kasama ng ating bida sa ngayon gayong madali lamang daw para sa Eternal Heaven Family na hanapin sila at sa oras daw na mangyari ang bagay na yun ay siguradong di na nila magagawa pang mamuhay ng magkasama kailanman. Sinasabi daw niya ang bagay na to hindi dahil sa aayaw niyang sumama sa ating bida dahil ang totoo ay matagal na din niyang pinangarap na makasama si Ye Xinghe habang buhay subalit di daw ito ang oras para isagawa ang kanilang gusto. Dagdag pa nito para makumbinsi si Ye Xinghe na ngayon daw ay gagawa sila ng kasunduan kung saan maghintay daw lamang si Ye Xinghe ng kanyang sulat at sa oras daw ng kanilang paglalakbay patungo sa kapital ay tatakas sila ng magkasama at magpapakalayo-layo. At nang marinig naman ito ng ating bida ay wala na siyang nagawa pa kaya naman di na din ito ipinilit pa ang kanyang gusto, at sa mariing boses ay sinambit na lamang nito na kung yun na lamang daw ang kanilang pagpipilian ay wala na siyang magagawa pa. At matapos niya itong masabi ay agad na ding kumilos si Ye Xinghe para umalis ng silid habang makikita naman na hinabol pa ito ng tingin ng dalaga na animoy ikaw lamang idol pag nakikita mo ang iyong crush. Bago pa tuluyang lumisan ang ating bida ay bahagya pa itong tumingin kay An Suyan ay nag-iwan ng ilang salita kung saan ayon sa ating bida ay aalis muna siya pansamantala at sa oras na makabalik siya sa Asher Feather Clan ay agad niyang sasabihin si An Suyan para makontak si An Suyan. Na agad din namang sinang-ayunan ni An Suyan gayong maganda naman ang naisip ni Ye Xinghe dahil sa oras na si An Suyan ang magpadala ng mensahe sa kanya at iba ang makatanggap ng sulat ay siguradong di nila ito paghihinalaan. At makalipas ng ilang sandali ay makikita na si Ye Xinghe na animoy huntman spider na nagpatalon-talon na paalis ng may napakabilis na pagkilos kasabay ng mahigpit niyang pag-iingat. Habang makikita naman si An Suyan na mabilis ding umahan sa kanyang bathtub upang magtungo sa bintana at panuurin ang tuluyang paglisan ng ating bida habang sinasambit niya ang pangalan nito. At matapos sa dalawa ay lumipat naman ang tagpo sa kabilang dako ng lugar kung saan mapapansin ang mabilis na pagdaan ng tila anino ng habulan ng mga cultivator sa loob ng Eternal Heaven Family. At ito nga mga idol ay si Xia Yuning na nagpapatuloy pa rin sa pagkuha ng atensyon ng lahat ng mga bantay at patuloy lamang sa pagpapahabol sa mga ito, habang sa isip-isip ng dalaga na talagang nag-iinit na daw sa kanyang likuran ang mga hangal na parang mga asong kalye na nakakita ng hahabulin. Nagpatuloy sa habulan ng mga ito kung saan lalo pang pinabilis ni Xia Yuning ang kanyang paggalaw upang lalong magngit-ngit sa kahahabol ang mga hangal na bantay ng Eternal Heaven Family. At nang makalayo siya sa mga hangal ng bahagya ay bahagya pa niya itong nilingon, kasabay ng kanyang pagbuntong hininga na animoy na didesmaya sa bagal ng mga ito. At habang tumatakbo ng mabilis ang dalaga ay mapapansin ang isang mapulang cultivator sa likuran nito na malapit ng makahabol, sinialis na didinbiro ang bilis ng isang hangal pagdating sa habulan. At nang maramdaman naman ito ni Xia Yuning ay lalo pa niyang pinabilis ang kanyang paggalaw upang di siya agad mahuli ng mga hangal at upang mapagod din ang mga ito bago pa siya makipaglaban gayong para sa isang dragon martial artist ay baliwala sa kanila ang isang linggong pagtakbo sa buo nilang bilis. Subalit sa di malamang dahilan ay bigla na lamang natigilan ang animoy Miss Universe na si Xia Yuning at makikita pa sa ekspresyon nito ang bahagyang pagkagulat senialis ng tila pagkakahuli niya sa bitag ng mga hangal. Kaya naman ang mapagtanto ng dalaga na nagkamali siya ng tansya sa utak ng mga timang ay agad na lamang niyang inalisto ang kanyang sarili para sa nalalapit na labanan. Habang makikita naman ang patuloy na pagdami ng cultivator sa paligid ng dalaga at sa puntong ito mga idol ay tuluyan ng napalibutan si Xia Yuning sa isang madilim na daan at sana naman ay di siya ma-rape mga idol. Maya-maya pa dumating na din ang ilan sa mga hangal na bantay na may mas mataas na level sa iba,
kung saan nang makaharap ni Jia Yuning ang lahat ay nagsimula ang pagtunog ng isang musika kasabay ng pagtaas ng tensyon na parabang maya-maya lamang ay magsisimula na ang gira. Subalit bago pa man mangyari ang labanan ay maririnig ang hangal na bantay na agad na nagtanong kung saan sa mariintinig ay inalam nito kung sino daw ang dalaga at saan daw ito kumukuha ng lakas ng loob na basta-basta na lang pumasok sa Eternal Heaven family at manira ng kanilang pader. Na agad din namang tinugunan ni Jia Yuning ng isang nakakakilabot na titig. Kasunod noon ay may pang-asar niyang sinambit na wag daw masyadong magsaya ang mga hangal dahil lamang sa sinira niya ang pader ng kanilang courtyard dahil dadagdagan pa daw niya ito sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang main hall, at para daw naman sa katanungan nito ay wala na daw itong pakialam pa sa dahilan at sa kung sino siya. Na naging dahilan ng pagkapaiya ng hangal na bantay at dahil din sa pamimilusupong ginawa ni Jia Yuning sa kanya ay agad din siyang napatahimik sa kanyang kinatatayuan na animoy batang napahiya sa kanto. Habang mapapansin naman sa bandang itaas ang isang matandang lalaki na mariing nakatingin sa dalaga at sa kulay pa lamang ng buhok nito ay siguradong rayumahin na si Lolo. Maya-maya pa ay ipinamalas na ng matanda ang kanyang galing sa pag-aanalisa kung saan ang dahil lamang sa pagsasalita ni Jia Yuning ay agad nitong nalamang ang eksaktong edad nito, at dagdag pa ng matanda na para daw sa ganitong edad ay nakakamanghang lubhang napakataas na ng cultivation level ni Jia Yuning. Dagdag pa ng matanda sa kanyang isipan na ang tagal na lamang daw ng habulan bago nila ito ma-corner ay lubhan ng nakakabigla gayong di nila ito magawang maabutin ng basta kahit na dalawa na sa kanila ang nasa 7th heavenly layer realm. Maya-maya pa ay nagsimula na din itong magsalita para kausapin si Jia Yuning, at sa marahang tuno ay tinanong nito kung may nagawa daw bang pagkakasala sa dalaga ang Eternal Heaven family at kung meron man daw ay papwede nila itong mapag-usapan ng maayos at upang makahingi din sila ng tawad kung sakali, kaya naman wag na daw nitong palakihin pa ang kanyang paninira sa kanilang mga pader. Na agad din namang tinugunan ni Jia Yuning at sa may pamimilusupong tinig ay tinawag nitong old fogey ang matanda sabay sabing tumigil na daw ito sa pangungumbinsi dahil wala daw siyang balak makipagkasando. At ang ipinunta niya daw sa lugar na ito ay para gumawa ng kaguluhan at kung sino man daw ang may lakas ng loob na kalabanan siya ay malaya ng umatake. At ang tunaw naman ng pananalita ni Jia Yuning ay agad na nagbigay ng pagka-awkward sa matanda lalo pa ng tawagin sa nitong old fogey na para bang di nito alintana ang dami ng kanilang bilang at lakas ng bawat isa sa kanila. Habang makikita naman sa ibaba ang isang bantay na agad nang naghanda ng pag-atake, sanialis na talagang nagngingit-ngit na ito sa galit gayong maging ang kanilang punong bantay ay binastos nito ng ganun lamang. At matapos nitong makapaghanda ay mabilis na din itong naglansad ng pag-atake patungo sa dalaga, habang sinasabi ng may pagkakumpiyansa na bago daw nila ito kausapin ay uunahin niya munang tanggalin ang maskara nito at bigyan ng leksyon para sa katampalasan nitong manalita sa kanila. Abangan sa susunod nating video kung saan masasaksihan natin ang matinding laban ng bantay at ni Jia Yuning, at dahil na din sa unang salpukan ay agad na napagtanto ng matanda ang tunay na ginagawa ng dalaga. Kaya naman nang malaman nila ito ay agad silang naalarma at nagpakilos ng iba pang kawal pabalik sa main hall ng kanilang clan. Sa pagpapatuloy din ay muli na namang tayong makakakita ng bagong karakter na binasagang Spirit Eagle na nagtataglay din ng di pangkaraniwang lakas, at ang pakay nito ay si Ye Xinghe mismo. Ano kaya ang tunay na hangarin ng bagong karakter? Kalaban kaya ito ni Ye Xinghe o panibagong kakampi? Kaya kung gusto mo itong nalaman ay tapusin mo ang huling sasabihin ko na dahil umabot ka sa huling segundo ng ating video ay masasabi kong isa ka talagang alamat idol. Subalit kung di mo nagawang mag-subscribe kanina dahil nakapokus ka sa panunood ay ngayon muna subscribe ang ating channel kasama ng bell icon na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa iyong cellphone kada may upload tayo. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam.